Paulit-ulit na tayo pa eh. Putang ina. Tanggal makeup, hugas buke. Tangina naman, hygiene, simpleng bagay. Sabi ko, gumamit ka ng utak eh. Akala mo naman, putang ina, may ibabayad sa'yo para mapaisip ka ng ganyan, putang ina. Hindi sa minamalit ko, pero sobrang baba naman para iwanan mo ka sa ospital. Sorry ba, kasi gusto ko lang din makatulong sa pera. Hindi ka makakatulong sa pera. Una-una mapupunta lang sa pamilya mo. Hindi mo naiintindihan. Ang kasama ko magbibigay ng audio, si Ika at saka si Mikay, at saka si Payek. Sila yung tulog. Si Papa nagbabantay. Ano gagawin nyo dyan? Putang ina, hindi nyo na maaandan yan. Putang ina. Putang ina. Sumabra kayo sa video, okay lang. Ikat nyo yan, galit ako. Pero may nakat kayo. Mababalik nyo ba yun sa YouTube ba yun ha? Ano binag-record ba? Sige pa, isang mo lang kasi. Konti pa. Konti pa. Ayun na. Ayun na yung head. Ayun na. Malapit na. Ayun na. Saan yung balikat? Ayun na! Yung nakikita ko na nahihirapan siya pero iniisip niya yung baby niya. Kasi ba naman, nagising ako. Naalala ko bigla, may baby sa baba. Ay, tamo talaga ako pababa, Day. Ay, sa ulo mo natatanggal na, oh. Patingin nga. Hindi. Ay, naku. Diyos. Inggit ka, te? Sobra na mo. Oy. Patingin nga ng face. Ano pa yan? Yung face ng ano. Hindi ba ako? Akala ko ako eh. Patingin naman ng posta. Talaga posta. Dali. Talaga. Grabe! Sobrang cute talaga ni Baby Habi. Check it out, Tayo. I feel so scared, Daddy. Nagugula na pa po, Daddy. Mas na-excite po tuloy ako na lumabas na agad si Baby Tyrone kasi alam mo yung feeling na kumpante ka na nasa bahay lang si Baby Tyrone. Si Baby Habi kasi hiram-hiram lang tapos uwi na rin sila sa bahay nila. Anak, excited ka na magkaroon ng kapatid? Daddy, Anak, ba't na? Ganyan yung kapatid mo, Epal. Birthday talaga. Ganyan lang siya? Ready na maging ate to? Paglabas si Tyrone, di ka matutulog. nagahan ko na si Dodo. Nagawa mo si ano ha? Tyrone, tapos yung mga magulang ha, hindi pa. Anak, ikaw na lang mag-alaga kay Taro. Magja-Japan kami ni Daddy pagkapanganak ko. Oh, sabi. Ano mas gusto mo? Japan, Tyrone? Popo. Makasarili ka. Nagkabalid mo lang. Sabi sa'yo, Bessie, pangarap niya yung Japan eh. Di ba? Hindi hirap nga, inirapan ka nga, sinabi nga. Oo, sabi sa'yo, hirapan ako niyan. Sama na lang natin si Papi. Si Papi pa na. Hindi nakatayo na. Ah, gusto niya? Sabi? Tatanggal na yung nakalagay sa ulo. Alam mo, makakapagpatulog dyan? Yung Tyler trend mo. Mami! Gets ko naman yung nararamdaman ni Papi. Kasi syempre, hindi pa siya nakakapag-recover. Kumbaga sa pain. Tapos nararamdaman niya sa panganganak niya. Kaya kahit paano, umaalalay kami sa pag-alaga kay Baby Habi. At syempre sa pagbabantay. Nasasaktan ang nanay mo. "24 hours after ipanganak si baby, kailangan na namin siya matest at ma-newborn screening." Uy. Sabi ko nga kay Mama, matulog ba kayo? Kasi sabi ko, hayaan na lang. Don't cry. Sorry, my loves. Don't cry. Ngayon lang ako nakakita ng newborn screening na baby kasi yung dalawang unang baby ko, nilayo sa akin nung pagkapanganak ko. Nakakadurog at nakakaawa kasi wala pa siyang isang araw sa mundong to.
Tapos ang dami na agad ginagawa sa katawan niya. Pero ganun talaga, kailangan gawin kay baby yun kasi para malaman natin kung healthy ba talaga siya. Blood. It's okay, honey. Nakahanap agad kami ng pedia para kay baby at ora mismo, in-address ko agad lahat ng mga concerns ko regarding sa panganganak ko dahil ayoko nang matulad ulit yung nangyari kay Dodong na 5 days pa lang siya nabubuhay sa mundong to and then na-hospital siya at na-NICU siya for 2 weeks at ayoko na talaga, grabe. Nakaka-trauma yung ganong experience kaya lahat talaga ng mga nangyayari kay baby sinabi ko na agad kay Doc. Iba kasi talaga yung kakitan ni Baby Happy. Pinagsama siyang Baby Happy and Baby Yabi. Kagulo-gulo na. Siya sila yung Team Happy. Sobrang ganda pala niyan. Oy, kamukha mo ba si P? Kamukha mo si Happy. Bibig lahat ni Harvey, oh. Diba? Kahit anong zoom mo, oh. Si Harvey. Arte, oh. Ito mo, ganyan lang siya, oh. Pepe. Tingnan lang siya ba? Tingnan mo. Saan? Nakakanga lang. Mukha ni Chong. No? Kamukha mo yung Pepe, papi. Parehas kayong Pepe. Andun po ako sa tabi ni Mami kasi gusto niya po, palagi po akong nasa tabi niya. Pero, alam niyo po, sa totoo lang, nagulat po talaga ako kasi isipin mo po, si Mami Kat, bagong panganak lang po, nakikipagkwentuhan na agad. Natawa ako nung pinanood sa akin ni Oli yung reaction ng buong Toro family sa panganak ko. Kasi habang umiiri ako noon, nakapikit lang talaga ako the whole time hanggang sa lumabas si baby. So, first time ko makita yung reaction nila and grabe. Worth the pakita ng kifi sa ano. Ganon. Sobrang saya ko. As in talaga, makikita mo yung kaba, yung hindi mo alam kung nadidiri ba sila. Tsaka yung alaya ko mangyari to sa akin, yung ganong face. Yung ganon. Sobrang worth it talaga. As in, sobrang saya ng puso ko na naka-inspire, naka-trauma, or kung naka-ano man ako sa mga puso ng mga nanonood sa akin habang nanganganak ako. Grabe. Dahil kasama ko na ulit yung mami ko sa bahay, pinilit ko talaga matupad lahat ng napag-usapan namin bago siya umuwi dito sa Pilipinas. Yung makapagpakulay siya ng buhok, biglaan lang kasi lahat eh. Kaya nagpa-home service na lang ako. Bonding na namin yon. Food spa, palinis kuko, hanggang sa inabot kami ng umaga. Oh my gosh, walang tulog. Diretso talaga agad kami ng The Icon Clinic para naman makapagpaganda si mami ng skin at mamit niya rin si Doc Yapi. Hello po. Hi, Pa. How are you? Hello po. How are you? Mami. Okay ako naman to. How are you? Ano? Papatangusin mo na. Doc, uuwi na siya sa uuwi na siya this. After 2 days. Yeah. Sige, so gagawin natin is yung holiday news. Holiday dose. Ano pa yung ano niya, yung pang non-surgical yan ba? Don't call. Hindi ba ako pasapasa pag umuwi? No. What about the Morpheus? Yeah, so let's do that. Yung Morpheus. So yung Morpheus, very minimal down there. So very minimal. So it's pero wala siyang bleeding. Wala. Diba may mapapansin, medyo may scars kayo. So yung Morpheus kasi, it's micro-needling with radio frequency. So it doesn't only actually yung addresses the scars, but also tightens the skin. Kasi na siya, it promotes collagen production. Kilala ba? Gusto mo ka kay bata lalo. Oh. So, diba? Gusto ko exactly. pag balik na Amerika, hindi siya agad makikilala. Hindi makikilala. Tsaka Hindi na ulo. sabi nga magbago ako ng passport eh. Bago na passport. So it's not painful naman eh. So medyo Patutulogin ba? No. Ano muna tayo, topical na anesthetic lang. So we'll keep it there for about 40 minutes para magmanhid. Para pag nag-discharge, pag nag-inject tayo, medyo mas less yung pain. But to let you know, in the beginning, I have low tolerance. Okay. So so okay. Tuto, hawak ko may kamay ni ma'am, ha? Itali yung ma'am yan. Walang pain ba? Don't worry, it's not to be painful.
may konting discomfort ba, pero... Tsaka, no tolerance, ibig sabihin parang masyado ko. So, Kaya that's naman. it. Tapos yung tagal, damihan natin. Yes, that's all. Alright? Actually, hindi na siya naging awkward. Kasi parehas naman kami ng trip, magpa-injection. Kung ano man ang ma-enhance. Kaya sumalang na kami sa first floor ng Icon kasi andun ang Icon Derma. Pero pwede ako naka-shoes, naka-higa. I-remove na lang po natin. Oh, sige. In the time comes. Ayan po, comfortable na po. Ang galing talaga kasi meron silang holiday quick fix para sa mga OFW na limited lang ang time dito magbakasyon sa Pilipinas. Pero ang laki agad ng difference. Ang galing talaga ng Icon Clinic. Oh my gosh, Ma. Ang ganda. Diba? Nakita mo? Enhance. Oh, gulat sila. Ang ganda. Hanggang sa makauwi kami, naging comfortable na si Mami. Nararamdaman ko na nalulungkot siya. Kaya iniiwasan ko pag-usapan para hindi na siya mangamba. Tingnan mo mag-side view ka. Tingin ka doon, oh. Saan? Ayan, oh. Ang ganda. Maganda siya? Oo. Picturean kita. Harap ka ng konti, Ma. Yan, ganyan lang, ah. May ibang tao ka na, hindi ka na makikita. Ang dami nagtatanong kung ano raw bang pinaglilihian ng jowa ko. Ako na po ang sasagot. Wala na pong iba. Kundi ako. Oh baby, baby.
Madaming beses yan. Palagi ko siyang nahuhuli na nakatitig lang sa akin. Parang na-amaze siya sa mukha ko. Nialambing ako pag tulog ako. Grabe niya ako awayin, di ba? Grabe niya rin ako sambahin. Pero with pride siya. Ayaw niyang ipakita. Ginagawa niya lang yun pag tulog ako. Pero dahil may CCTV kami, huli ka, buntis! We're waiting for the sunshine. For my baby sister, baby Abby, and the baby needs vitamin D from the light, from heaven, for Papa Jesus. So cute. Si Dodong naan ko. Gising yun. Gising ko kunin ko. Kala niya kukunin siya eh. Nagselos. Alam niya kasi kinukuha ko sa umaga eh. Nakatabi po sa akin si Mami. Tapos, nagre-review po ako. Grabe! Sobrang nagulat po talaga ako na magaling pala si Mami sa math. Bigla niyang in-explain sa akin yung assignment ko. Dito ba? Mami, magaling ka pala sa math eh. 2 hours kasi siya, 2 oras, pumunta ng Manila sa Carantela. 4 na oras naman daw, from Tarlac to Baguio. So 2 plus 4. Edi 6, ito naging gahe niya. After 10 problems, ayun. Napagod na si Buntis. Nagreklamo na sa mga math assignments ko. Anak pa ganyan, okay naman tayo, pero kaya muna na yung utak natin. Okay na, tulog ka na anak. So galing sa panganganak ni Papi, hindi pa naaayos yung mga gamit dito sa aming sala at kainan. Collaboration yung kainan at sala namin eh. As in, ganun lang. Nagligpit kami ni Mikay, ako, at ng Team JJ para mag-inuman. Pagtapos ng paanakan, inuman. Sounds like. Ayun pa eh. Oh, di ba? Nadamay pa ako sa pagliligpit. Kaya nga ako umalis kila Mama Marie kasi linis ng linis. Dito naman, usog ng sofa. Tsaka ka na magreklamo pag may ambag ka na sa inumang tang-ina ka. Tulad niyan, nagliligpit nga kami ng gamit dito, di ba? Nakita ni Jamie na marami palang tsinelas na nakatago dito sa cabinet namin. Guys, hindi ko rin po alam na marami kaming tsinelas. Hindi kami sa nagdadamot. Pero madamot yung mga kasambahay namin. Joke lang. Ang dama, may mga chinelas pala. Tong si Anthony at Jamie, kakapanood nila ng reality show namin. Nalalaman nilang may CCTV dito sa bahay. So kinakausap nila yon. Doon nila dinadaan yung mga salita na gusto nilang sabihin. Chinelas pala kayo dito? Sabi mo sa CCTV din. Grabe ka tunyang ko ah! Chinelas pala kayo ah! Hindi nyo nilalabas ah! Ito yung napili ni Mami Oni na besi-besi niya ng mga ilang years na. Oh my God! No wonder. Kaya pala stress si Mami Oni. Kasi hindi adventurous yung mga kaibigan niya. Second day na ng inuman, sa bahay pa din. Andun lang ako, tambay lang. Naipagtsikahan lang hanggang sa nag-propose ako ng, uy, alam niyo, mayroon akong card. Sabi mga tanong siya. Tapos ang title niya, o yung pangalan ng card, Reconnect. Para may topic tayo. Hindi kung ano-ano lang, chismis lang. Paano mo na-start yung intimacy, lalo na pag busy? Oo. Paano mo push? Parang yun yung mga ano niya, meaning niya talaga. Wait lang. Pag Try natin busy. parang kasi naka-record pa tayo, mamaya bobo tayo. Cultivate means? Wait lang ha? Activate? Medyo. Cultivate. Ito na. Masturbate? Ano nga? Try to acquire or develop. Yun nga, tama tayo. Oo. Pero parang mag-develop. Intimacy? Hindi ba sa ganun yan? Pag busy? Oo, quickie. Oh? Quickie? Oo, ano. Sige na ano lang, ito lang. Talaga isa lang, balik ka na ulit yan. Ako, may naisip ako, yung ginagawa natin dati, lalo kahit busy. Schedule. Monday costume, para ma-push mo kahit busy. Isi-schedule mo. Pero ang nangyayari, hindi na siya po, natalaw push talaga.
ang nangyayari sa atin talaga more on quickie nga talaga. Di ba? Okay. So, mas effective ka pala. Pero oo nga, balik na natin kasi yun, pagkapanganak mo. Gusto mo, costume ako ngayon eh. Yan sa inyo. Ano? Sa amin naman, ayun, sa amin naman, taliwa sa inyo. Ako ayoko ng quickie. Kasi parang disrespect. Eh, paano nga pag busy? Hindi. Para sa akin, hindi pa rin papasok yung quickie. Kasi parang disrespect mo yung partner mo. Parang pamabilisan ka lang pala. Tamo? Oo. Para sa akin lang naman Para sa akin lang. Nagagalit ako kay Jamie na mabilisan. Ayoko. Kasi gusto ko nagagaling talaga yung love sa ganong pag mag-make love. Ayoko nang, gusto ko lang. Ayoko. Gusto mo sabihin mo, iba sa akin na gusto ko lang magpabastos. Mali ka talaga. Mali talaga yung beses. Gusto ko lang yung gano'n. Alam mo, Ibig sabihin, last lang yan. Last lang hindi yun lang. Pangalawang gabi na nagsistay dito ang Anthony at Jamie, inuman pa din. Ewan ko ba doon sa magjowa na yun, hindi ata nakakainom sa Japan. Gusto nilang lagukin lahat ng alak at yung lalamunan nila ay uhaw na uhaw sa kung ano-anong klase ng alak. Accepting my partner for who they are and how they are in the present has helped me to blank. Go. Panginoon mo, pinabasa mo sasabay ako. Paano yung ano? Pinasa ulit. Gusto mo lang nasapal eh. Go na. I believe. From the Philippines. Has helped me to face one of my traumas. Having a baby. Trauma ko yun eh. Trauma ko magbuntis eh, di ba? Dahil natanggap ko kung sino siya at kung paano siya. Naharap ko yun. Natulungan niya ako. Dahil lang ganyan siya. Diba? Kasi dami ko na naging partner. Oh, pero never akong nakatulong na mag-isip ako na mag-baby ako. Diba? Na maging mommy ako ulit. Maging verbal sa family. Akala ko hindi normal na naggaya ka pa ng magkakapatid. Kasi di ba, gano'n din kami ng mga pakyo, gano'n lang kami. Ay, ang natutunan ng mga Jamie. Yung ugali niya na, nung sinabi niya sa akin na kapag may problema ka kasi, isa-isa lang. Hindi mo pwedeng lahatin. Ang saya lang talaga na makabanding sila, na nagsishare kami ng mga nangyayari sa buhay namin. Tapos, everyday minililook forward ka na mangyayari na bukas inuman na naman, bukas masaya na naman. Ang saya talaga kabanding ni Anthony ko tsaka ni Jamie ko. Pumasok ako sa room ni Tony at sinabi ko sa kanya na aalis na si Mami. Sinabi ko sa kanya na parehas kaming sumama ang loob. Pero ang tanong ko kung magpapaalam ba siya. Kasi idadaan ko sa labas yung sasakyan kahit magbabay lang. Baka gusto lang niya and baka nahihiya rin siya na sabihin. At nang sa gayon, lumuwag na rin yung nararamdaman niya. Hindi ko mapigilan yung emosyon ko. Basta naiinis ako, lagi ko di mapigilan. Yung tinatry ko siyang i-hold, pero hindi lalabas talaga. Tapos parang may tumutusok sa puso ko pag na-open yung topic na yun. Iyak lang talaga ako ng iyak. Hindi ko din mas kayang mag-confront kasi pakiramdam ko baka sumabog ako ng iyak ulit. At ma-hospital ako ulit. Kaya, yun. Ganun yung naramdaman ko. Ayoko na muna. Shutdown muna ako. Kasi baka umiyak na ako ng umiyak ng tuluyan. Hindi ko na sobrang mapigilan. Okay lang yung luha-luha lang eh. Pero yung ngumaw-ngaw ako, natakot ako. Nasaktan ako at nalulungkot kasi sa nararamdaman ng jowa ko ng mga moment na yon. Siyempre, sino ba namang hindi maiiyak or malulungkot kapag ganun na yung sitwasyon? Alam mo yon, yung strong si jowa. Pero deep inside, gustong-gusto niyang yakapin at gustong-gusto niyang makausap yung mami niya. Pero nandun siya sa moment na kailangan ko tong gawin. At ako, nandun ako sa moment din na yun. Suportahan ko lang kung ano yung nararamdaman ng partner ko. Well, actually, hindi talaga ako makayakap or mahawakan man lang yung kamay niya. Kasi ngayong pagbubuntis ni Jowa, magulo yung utak niya eh. Alam ko kasi kung paano pakalmahin yung nararamdaman ng partner ko. Nung hindi pa siya buntis. Ngayong buntis kasi siya, may mga moment na baka ayaw niya nito, baka ayaw niya yan. Kaya ang ginagawa ko, dun lang ako sa paligid. Kapag ready na siyang magpalapit or kausapin, gagawin ko yun. Nasaktan ako malala. Tapos may konting inis lang din ako naramdaman kay Ate Marie. Pagtapos mong mag-open ng topic, umalis ka. Napakagaling. Pero sinabi rin kasi ni ate na pag nagstay pa siya, baka mas lalo pang tumaas yung emosyon ni Jowa. Kaya mas pinili na lang niyang umalis. Tsaka yung intention naman ni Ate Marie, naabot ko rin naman. Nakatawa lang ako kay Jamie nun kasi totoo yun, nagulat siya sa akin. Hindi talaga siya sanay na mahina ako. Yung parang, talaga ba, Tony Fowler? Usap lang to tapos hindi ka na humihinto na parang 2 oras na, iyak ka na ng iyak, tang ina. Basta naramdaman ko lang sa ngayon, ako na muna, feelings ko na muna. Bahala na muna kayo. Kami muna ni Tyrone, ganun.
Wala akong intensyong ma-stress si Tony, pero umiyak na siya. At gusto ko nang umuwi kasi limited na lang yung time na meron si Mami. Kaya iniwan ko na siya, kahit na parang pinaiyak ko lang si Buntis. Sabi ng Mami ko, wag na daw akong sumama. Kasi puyat ako, pero ang sabi ko sa kanya, sasama pa rin ako. Kasi iyayakap ko sa kanya si Tony at saka si Tyrone niya. Nagpipigil ako ng nararamdaman ko. Nalulungkot ako sa maraming tantrums galing sa kanya, sa amin, at kung saan-saan na naapektuhan ng peace at yung time na dapat masaya kami. Pero ganoon talaga, mahirap maging anak ng isang OFW at mahirap magkaroon ng nanay na OFW. Kaya I stayed composed na magiging okay ang lahat in God's time. Message ka kay Tony. Babay ka na sa anak mo. Sige man, huwag ka na mag-ano. Alam na ni Tony yun na you're sorry. Parang, ano, hindi ko alam. Hindi ako nagalit sa iyo dahil ano nangyari. Nagalit ako sa iyo dahil sa pagbabago. Gusto kong malaman mo na ikaw pa rin ang baby ko. Lahat kayo, kahit yung Tyrone niya. Sana babaan niyo yung mga tulong sa akin. Pero hindi naman masama yung mga ginagawa niyo sa kapwa niya. Sa akin lang, I'm getting older, aging, marami na akong sensitivity, pero gusto ko pa rin makatulong, kaya nagtatrabaho ko. Sa akin lang, anak, ingatan mo yung katawan mo sa magiging apo ko. Yun lang. Tsaka yung binigay ko sa yung vomit. Picture, look like that. Gamitin mo yun. I love you, Tyrone niya. I miss you, apo. Na nakita. Hindi na tayo masyadong nagbano. Mahal na mahal na ako po. I'll see you next time. Babalik ka. Bye-bye. But at the same time, alam ko naman na naging masaya siya dahil nakasama niya kami. Lalo na nung birthday niya. Kaya yung kaway niya na yun, hindi talaga ako umalis hanggat hindi ko nakikitang nasa loob na siya. Magaan ang loob ko kasi alam ko magkikita kami ulit. Na mas nagkakaintindihan na kaming tatlo sa susunod na uwi niya. Nag-uusap lang kami ni Paye kasi parang kami lang dalawa yung nagkakasundo ngayon para mag-rant sa mga nararamdaman namin. Umuwi, be. Bakit? Ayoko na nag-i-stay ako dito sa poder ng ate mo. Bakit? Knowing Papi kasi, Diyos ko, sobrang hirap pakasamahan ni Papi pag nasa poder ka niya. Yung pag alam mong siya yung dito, alam mo yun, nagigets mo ba? Kahit hindi ko siya ma-put into words. Pag alam mo, parang ito, bahay niya to, diba? Bahay nila to. Ang hirap makisama sa kanya sa ganitong sitwasyon.
ang dami kasi niyang sinasabi palagi. Yung, wari, dahil nandito tayo sa kanya. Ang dami niya sabihin sila nga eh. Nung sila sa bahay, ganito ginagawa nila eh. Kahit hindi naman niya tayo nakikita. Kahit hindi naman siya lumalabas ng room niya. Let's go. Diba? Yung parang yung feeling na kapag nakikitira ka. Yes. Palagi ko yung ganong feeling, nararamdaman ko yun ngayon. Alam ko ramdam mo yan nung nasa condo din tayo. Oo, kasi kasama ko rin siya sa loob ng bahay na kailangan ko makisama sa kanya, gano'n. Na parang buong pamilya niya nandun sa condo, parang ako yung outcast. Ganon yung nararamdaman ko. Ayoko nung ganong feeling na parang dapat way past na ako dun kasi never ending ba yun na ganong feeling na syempre tayo bilang simula family, bata, hindi tayo buo ng family like hindi naman magkasama yung nanay at tatay namin tapos may bahay kayo. Hindi naman siya ganon. Yung pakiramdam kasi na parang pinagpapasapasahan ka. Yes. Tapos yung makikisama ka na baka anytime soon pumitik siya ng nagtalo lang kayo. Umalis ka na nga yung ganong feeling na nahihirapan din ako sa ganun. Kasi, alam mo yung kahit sa aura lang ng mukha niya, sa energy lang na ibibigay niya sa akin. Ramdam mo. Ramdam na ramdam ko. Hindi siya, hirap. Hindi siya okay kasama talaga ng lang. Siya lang, tapos tayo lang. Hindi siya okay pag hindi buong Toro family, ganon. Kasi, dito nararamdaman yung power kasi kanya to. Yung ganon. Tayo, syempre, dahil nakikitulog lang tayo, dahil wala tayong choice. Oo, dahil... Kailangan, tag dito, ingat ka sa actions mo. Baka kasi, konting kibot, mapapansin ni ate. Yung pakiramdam parang wala kang freedom. Dahil kailangan mo ingatan lahat ng sabihin mo, lahat ng kilos mo, lahat ng galaw mo. Lalo na knowing na kahit sabihin mong wala siyang sasabihin, alam mong may iniisip siyang pwede niyang ibato sa'yo. Yes. Tayo kung pa niya to, yung parang pag nagtalo kami, masusumbat niya, bakit nag-stay ka sa bahay ko? Yung gano'n, naiinis ako sa ganang pakiramdam. Tapos, wala siyang wala siyang choice na tinanggap lang niya din tayo dito sa bahay niya kasi yun yung sabi sa kanya, hindi niya rin gusto na nandito tayo, yung gano'n. Sige ko, ayaw ka nga niya dito eh. Dagdagan mo pang merong ako. Diba? Gusto ko na uuwi. In short, napipilitan lang kami ni Ate Mikay na tumira sa bahay ni ate. Sino ba namang hindi? Laging gulay yung ulam. Na-upload si Tyronia kasi alam niyo ba, araw-araw siya nag-aaral sa kwarto niya kahit siya lang mag-isa. Kahit bigla mo siyang i-check sa CCTV kung anong ginagawa ng batang to, yun lang. Puro laptop, yung iPad niya sa school. Tapos minsan may ka-video call sa classmate niya na dapat ganito gagawin sa group mix natin, etc. Kaya talagang hindi na lang namin siya iniistorbo. Kinakabahan din po talaga ako kasi may presentation pa po kami bukas sa school. Kaya kahit anong oras man po yan, nagpa-practice lang po talaga ako na nagpa-practice. Last day nang nandito ng mga best friend ng aking jowa na si Antoinette Jamie nga, di ba? Hindi pwedeng walang chill at inuman na naman. Based on your relationship experience, what advice would you give to a younger couple on conflict resolution? Kasi since ako may pinaka-successful na relationship dito. Yes. Totoo lang. Totoo lang toxic. Wala. Totoo. Perfect. Soulmate. Ako na lang. Ma-advise natin, Habaan yung pasensya. Alam mo, putang ina mo, kagabi ka pa. Parang hirap na hirap ka na. Ang ina ka, parang nampikot lang ako. Ang inang to, kagabi pa to eh. Puro habaan yung pasensya. Tumingin na lang sa bright side. Putang inang yan. Reconnect yan. Parang maginiwala kayo. Choppy kami. Alam ko na, yung pinaka-ina-advise ko na lang sa atin, mas pag-usapan yung problema ng kalmado talaga. Hindi ko kakalma din siya. Kakalma yan. Di ba? Actually, guys. Ang ingay gawa ko. Hindi okay lang yun para masana. Actually, ganun kasi kami mag-usap. Di bagay sa'yo? Sa gantong banding na kami na-excite, hindi na sa alak. Sa laro namin na-reconnect kasi na-express namin yung nararamdaman namin. Business po. Business yung gawin nyo?
Para makapag-solo na kayo? Hindi, mami, hindi po. Gusto ko, mami, hindi po. Gusto ko talaga mag-business. Mag-business si Kiana. Yun talaga po kasi yung gusto kong gawin namin. Tangina mo! Hintayin mo, ibigay! Kailan pa yan? Kasi kinakat mo siya. Yung gusto sumagot, tangina. Kinakil mo negra. Sumasagot-sagot na lang ako. Pero, grabe, ganito palang mga inuman ng millennials. Ang boring. Like, walang sounds, music, or ibang tao. Sobrang nakakatamad. Antok na ako. Buti na lang, uuwi na si Anthony at Jamie. Di ko lang masabi na, they just don't get the Gen Z things. Nabalitaan ko din kasi na sobra pala yung iyak ni Tony kanina. Nag-request siya na, sabi niya, gusto niya daw makita si Baby Habi. O sige na, pagbigyan na natin si Buntis. Kasi baka mamaya hospital na naman. Ano ba ulit? Ayun pala, hinahanap ako ng sala, paano ba yung bata? Diyan pala, Habi, ito lang oh. Huwag yung bunbunan. Malambot. Bye-bye. Chong! Ay, mabigat. Kikilig talaga. Maganyan kayo. Alam niyo yung sila yung nag-inuman ng 3 beses, sunod-sunod. Pero ako yung parang may hangover. Ako tong sumusuka. Talagang isasama ko to kasi ang dami nagtatanong. Nasusuka ka pa din ba, Mami Oni? Kasi diba second trimester mo na. Dapat wala na yan. So okay ka na. Diyos ko dahil, until now, susuka pa din ako. At di lang yon, nag-upgrade na ako. Habang sumusuka ako, may hawak na akong plastic na ganyan. Pwede ko naman i-diretso sa bowl, di ba? Hindi. Kaya ako may hawak na plastic kasi tumatain na din ako. So every time na nasusuka ako, may lalabas na pupo. Every time na natai ako, masusuka ako. So sabay yung pagsuka ko sa pagtai ko. Nag-upgrade na ako. Kaya minsan naawa na lang din ako sa sarili ko. Kasi dalawa yung lumalabas yung tayo ko tsaka yung suka ko. My God. Tapos may mga sumisingit-singit pa na habang napupupo ako ng mga konting wiwi. Kadiri. Gusto ko magpasalamat sa mga besi ko, kay Anthony at saka kay Jamie. Actually, alam niyo ba guys, meron kaming tattoo dito. Asan na yun? AJ. Yan yung Anthony, tapos Jamie, tapos sa gitna yung T. Kasi pala ko sa relasyon nila. Ayan, mga besi ko. Matagal na namin itong pinatato. At happy ako kasi nagkaroon sila ng time na dalawin ako, nabigyan ako ng attention. Kasi alam nila, malungkot ako ngayon dito, puro na ako iyak. Yung dahilan kaya sila nandito, ang totoo niyan, para pasayin ako. Kaya kahit dalawa na lang sila dito nun, kasi tulog pa kami nun ni Jowa Ang eksena niya, ayun, dahil kinantahan sila ni Happy, kakakanta sila dito sa sala, dahil board na board sila dito sa bahay ng Happy Happy Birthday Toro Family. Happy birthday, Toro Family. Happy birthday. Hindi mo sila mau-OP kasi at home naman sila pang kasama ko sila sa bahay o kung saan sila pumunta. Makakapal mukha ng mga yan. Hindi sila nahihiya guys. At sobrang thankful ako kasi yung paglalambing nila sa akin, yung kwentuhan, bonding. At si Jamie, tulad yan, masarap yung luto niya kasi napansin niya yung pagkain namin dito sa bahay. Ulit-ulit lang. At wala pa kasi kaming cook. So, hindi marunong magluto yung namin. At lagi ako nagreklamo sa pagkain. So, ilulutuan ako ni Jamie. Ilang oras niya din ginagawa yun. Para mapakain ako ng sinigang, ng sinangag. Thank you sa inyo mga besi ko. Love you, love you. Alam namin na naka-not for kids tong reality show namin. Pero itong i-open kong topic medyo maselan. Kaya kung may mga bata man dyan, skip na lang tong part na to. Or dapat yung mga manonood man, may gabay ng mga magulang nila. Tinatanong ako ni Jowa kung na-frustrate na ba ako. Ang sabi ko sa kanya, hindi. Sabi ko, hindi Sabi ko, hindi Owa. Sa proseso ng pagbubuntis ko. Ay oo. Sa sitwasyon. Yung nakikita kong nahihirapan ka, naaawa ako sa'yo. Yung sa simpleng kakain lang sana kami. Napunta na sa seryosong usapan. Napag-usapan din namin na napafrustrate kami kasi hindi kami makapag-keme. Kasi bawal. Kami ni Jowa, para sa amin, importante yun. Sobra. Kasi connection namin yun bilang mag-partner. At isa yon sa pagpapakita namin ng pagmamahal sa isa't isa. Through our passionate, alam yun na. Pero ang tagal niya ng bed rest. So, ang tagal na rin wala. At bago pa lang siya mag-bed rest, matagal na kaming walang keme.
Kasi natatakot ako na matagtag ko siya. At tama naman ako kasi pinagbawal talaga siya ng doktor. Oo, mayaya naman ako pagdating kay jowa. Mula noon naman talaga ganun ako. Pero ewan ko kasi iba talaga yung ngayon. Pero sa lahat ng nakausap ko, nagulat ako kasi normal pala yung ganun. Kahit itanong mo pa sa doktor, kahit i-google mo pa. Alam nyo ba na ang pinakamalilibog na babae sa buong mundo ay buntis? Mataas ang libido. Sa search natin para mapakita ko sa inyo. Why does a pregnant woman is horny? Ayan Google natin yan guys. With pregnancy comes an increase in blood flow, especially to sexual organs, breast and vulva. With that increased blood flow comes easier arousal and increased sensitivity. Gets yun? This is completely normal. It also often results in a more pleasurable sexual experience with your partner. Ganun siya. So normal siya. Kahit bawal, lagi akong niyayaya ni jowa. At palagi ko siyang natatanggihan kasi nga bawal. Pero in-explain ko sa kanya na, grabe Owa, alam mo ba na pag tinititigan kita, nasisexihan ako sa'yo. Umiinit yung ulo ko kasi hindi man lang kita malandi. Minsan, umiiwas ako sa'yo, tsaka hindi ako yumayakap sa kama. Kasi nga, baka, alam mo yun, hindi ko din mapigilan. Kasi para sa akin, lagi akong anong-ano sa baby mami ko. Kasi pangarap kong babae yan Kaya in-explain ko na nahihirapan din po ako, Owa. Nung sinabi niya sa akin yun, bigla akong naiyak. Kasi ganun pa rin nararamdaman mo, Owa. Hindi mo lang pala sinasabi. Kasi akala ko nawala ka na ng gana sa akin. Kasi taba ko na. Dami kong pimples. Tapos, may expiration pa yung kilikili ko ngayong buntis ako. Yung ganun pakiramdam. Hindi ko masabi kay jowa. Kasi baka isipin niya na ang lagi ko lang iniisip yung baby, hindi siya. Masaya ako na may ganito kaming usapan. Kasi feeling ko kapag inopen ko sa kanya to, lalo siyang ma-stress. Natutunan ko sa totoo lang na hindi perfect si Vince. I have to stop expecting kung sino siya sa paningin ko o kung sino siya dapat na maging sa paningin ko. I remember last week, nagkamali siya pero hindi naman siya umalis. Tapos ngayon bigla niya ako tatanungin ng, Jowa, may magagawa ba ako para matulungan kita sa nararamdaman mo? Kapag, example, ando ka sa moment na to, then nasa-stress ka, then sobrang umiiyak ka, ano magagawa ko para makalma kita? Ano magagawa ko para matulungan kita? Kasi ayokong sabihin na, huwag ka umiyak, si Baby Tyrone. Kasi ayaw niya isipin ko na si Tyrone lang yung iniisip niya. Kumbaga, ang gusto ko isipin mo yung tayo. Ikaw na bilang mami, ayaw malaglagan. Tyrone na bilang importante ang buhay niya. Pangarap natin siya. At ako bilang father na hindi ko din kaya na mawala si Baby Tyrone. Kasi pag nangyari yun, pare-pares tayong mahina. Hindi ko alam kung saan ako hugot ng lakas para ipakita sa yung strong ako. Yun ang sabi sa akin ng jowa. Na pag nawalan tayo ng baby, pati ako, bagsak ako. Walang magiging matibay sa atin. Pare-pares tayong malungkot, pare-pares tayong mahina. Kumbaga, na-appreciate ko siya. Na etong taong to, tinatanong kung ano ba yung magagawa niya para matulungan niya ako. Anong effort yung mabibigay ko? Paano kita matutulungan? Kasi sa totoo lang, walang nagtanong sa akin na ibang tao na paano ko makakatulong sa'yo when it comes to feelings yung habang buntis ako. Wala, si Vince lang. Usual day as a postpartum mom, alam niyo naman, padede mom ako, 'di ba? Habang nag-aalaga kay baby, nagbabantay talaga ako ng mga nangyayari sa bahay. Nakatingin lang ako sa CCTV monitor namin, tapos, grabe, nakakapikon yung nakita ng mga mata ko. Kailan na yun? Wala na, last one na yun Puro last Tatapon one, ko na nga kailan to. pa yung last one mo? Wala na nga, di ko na nga anin to. Kailan pa? Wala na to. Tatapon ko na ba yung tama. Papadala ko ng pa. Ang tagal kitang pinagbibigyan, Dad. Di kita minamadali. Wala na nga. Hindi ko rin na ano Pero binigay ko na nga yung isa kay Ian. Oo nga, pero yung pagbuga-buga mo, wala na sa lugar. Pati kwarto ng bata. I'm sorry, Ma'am. Sa totoo lang, kumakalma ako. At sinasabi ko sa sarili ko na hindi ako pwedeng ma-stress, baka mabinat ako. Hindi pwede to. Dumedede sa akin yung bata. So, paano? Pero gusto ko talagang sumabog at magwala talaga nung time na yun. Kasi wala na talaga siya sa lugar. Alam mo yung kwarto ni Happy at ni Baby Abby yun na. At alam niya pang may asthma si Happy. Hindi ako nape-pressure na mahintuto agad-agad yung pagpapads or pag-vape niya. At naging patient enough ako para maghintay na unti-unti niyang
mabawasan o kaya unti-unti niya na talaga makwit yung ganong nicotine addiction niya. At saka 3 years and going na siyang sober. At never siya nag-relapse. At proud naman ako sa kanya sa part na yon. Pero, nakakalungkot lang din isipin na sober siya sa ibang bagay pero nabalin naman siya ngayon sa pagbe-vape or pagpapads. At ang worst pa doon, nakakalimutan niya ng ilugar, yung pagbuga-buga niya. Meron akong gig sa Iligan. Kaya let's go to Iligan City. Marami pa rin talagang moment na magka-video call kami ni Jowa. As in, ilang oras pa lang kami hindi magkasama. Magkausap na kasi kami agad talaga. Miss na miss ko siya agad. At si Jowa kasi, hindi siya sanay talaga ng wala ako sa tabi niya ng sobrang tagal na oras. Naninibago siya. Parang nag-a-adjust yung mundo niya. Same din ako. Lalo pat first time kong mag-eroplano nang wala si Jowa sa tabi ko. Kasi lahat talaga ng eroplano ko, kahit yung first ko na nag-Dubai ako noon, kasama ko siya. Eto na yung araw ng gig ko. Kaya, Iligan Pips, you know what to do. Let's do the party moves. Bad girls in a place with the pretty face, itty bitty waist and the fat cake. Let me get a taste. Yeah, we need to get the bottles out the case. Shorty got a body like she caught a case. Out of this world, give us some space. Boss, but I'll let you set the pace. I wanna get in, you look like a safe. Straight from the Middle East, lit like a rocket. Give me a bit, I'm a rocket. Feeling like Rocky, fit in my pockets. Bipolar man, humble and cocky. They try to copy, give me the money. I need my greens like it's broccoli. I ain't trying to ball on the budget. Man, I got drip like a hole in the bucket. Pull up with a coupe, they wish they were driving. I'm just trying to get myself to the top. Seeing myself getting top in the parking lot. In the lay in the drop top. Get that money like chop chop. Got your bitch dancing like cha-cha. Got your girl calling me non-stop. She keep calling me dada. She wanna slurp it like pasta. She know I'm a star like she working for NASA. Come to my casa, I'm one hot dog. Shorty be mustard, busted. Average girls, you know I don't need them. Bad bitches slide in my DM. We gon' party, girl, AM to PM. Haters with bitter, I'm glad I ain't them. Bad girls in a place with the pretty face, itty bitty waist and the fat cake. Let me get a taste. Yeah, we need to get the bottles out the case. Shorty got a body like she caught a case. Out of this world, give us some space. Boss, but I'll let you set the pace. I wanna get in, you look like a safe. Living them dust, you know it's a must. Give me them bucks, it is what it is, it's not what it was. Got nothing but love cause I'm cheap with the trust. So keep everything on the hush. Big moves like an elephant, my shit is nuts. I'm about to be rich, feel it in my guts. Bitch, give me all Bad girls in a place with the pretty face, itty bitty waist and the fat cake. Let me get a taste. Yeah, we need to get the bottles out the case. Shorty got a body like she caught a case. Out of this world, give us some space. Boss, but I'll let you set the pace. I wanna get in, you look like a sack. Girls in a place with the pretty face, itty bitty waist and the fat cake. Let me get a taste. Yeah, we lit it, get the bottles out the case. Shorty got a body like she caught a case. Out of this world, give us some space. Boss, but I'll let you set the pace. I wanna get in, you look like a safe. Maraming salamat sa mga tao dyan sa Iligan. Sobrang gustong gusto ko yung energy nyo. Kung ano yung energy na yung pinapakita ko, mas ibinabalik nyo sa akin ng doble, triple. Kaya na ibabalik ko sa inyo ng quadruple. Ang init ng one bot. Thank you. Oh, grabe, pawis mo. Pagdating ko pa lang, walang yata agad yung pawis ko. Pero you know what? First time po yung pinaka-first po na malaki po yung audience namin. 745. But now kating province, 1,000 po kami. Plus, hindi pa namin nabilang. Yung total reservations, yung bayad, 812. Hindi pa kasama yung... Bayad yun Yes na. Reservations lang yun. Actually, sir, we're so being used na full house kami.
around 10-11. First time, 5 p.m. pa lang. Full na. Sabi ko, sir, putang ina, full na po kami. 5 p.m. dahil sa sir. Thank you, thank you. But next time, makakabawi kami. 3 lechon sa lamesa mo. Pabalikin natin si Tito Vince. Tapos na yung renovation. 2 floors na. Mas madami pa. Fiesta. Okay, September, kung kaya na to. Times 2 natin yun. Kasi nakakahiya sa'yo. Grabe. Alam niyo po, you deserve the best. Ang galing ninyo. Alam mo ginawa namin? Nag-chat ko sa Kalamit Bayan. Sabi namin, check dito bilang sa Friday, sa Saturday. Baka siya sa Friday. Sabi nila, hindi, kasi nakita niya yung may bigo. Yan. Saleable pa ko sa Philippines. Market. Puntang ina, market pa ko talaga, sir. Dito so talaga. Sabi ko nga, love, the stars align. Bakit? Kasi bar club tayo eh. Kasi Tito Vince, sa'yo lang, wala. Tito Vince mo, MC yan eh. Grabe yung galing. Maraming salamat sa pagtanggap sa akin ng napakainit. Kahit napakainit din sa venue. Kasi masaya ako na naging part ako ng history ng bar na record-breaking yung tao. As in, sinabi sa akin ng may-ari na first time daw talaga nilang naranasan yun. Masaya ako na nandun ako sa moment na yun. I wanna share it to Tito Vin as per record. This is the best night for Red Nights. Thank you, thank you. Thank you. Sir Vince. Grabe. Thank you, thank Sir you. Vince, we know Red Nights is, di ba, noon na din sa Manila. Pero as per the record partner, we have the record, the number 1. Grabe. 745 lang yun eh. 745 lang yun eh. Yes, Sir Vince. Then 1,000 plus eh. The staff, the agent told me earlier, this night was the best Red Night, and the number 1. Thank you. So when this is embarrassing, napakapal na mukha, pero I want to know where's the juice. Ayan o. Pwede ba? Akin na yan. Sige, bigyan. Pa-frame mo to, sir! Basa ako pa-frame. Pawis ha, pawis. No problem, sir. Vince pa yan. Sabi ko pa ba, King? Ito, sir, putang ina. Nang dahil sa'yo, nakabili kami ng... Yan ang couple wag na pumilo. Bakit? Napanood niyo to? Di, putang ina. Bumili kami ng asawa ko. Bumili kami ng Titan. Napili to. Bumili ng territory, bumili pa na ako. Oo nga! Bumili din kami ng ganito eh. Sabi ko nga, may love, kakapudi, bro. Ang na-follow. Binili niyo to na panood niyo sa amin? Bumili kami ng dalawa. Tapos bumili rin kayo territory? Oo. Sabi ko, putang ina. Ang hirap mag-follow. May tatawag si Don. Di ba Tuwa sa amin yung owner. Kasi first time in the history ng bar, nag 1,200 yung tao. Yes, napuno namin yung... Tapos pinakapila pa daw sa labas. Tapos nag-message daw siya sa'yo na nagpapasalamat siya. Hindi, ma'am. Kumuha kami ng territory dahil sa inyo. Alam mo po ha, bumili sila ng Apple Watch dahil sa atin. Bumili rin siya ng territory dahil sa atin. Napapanood niya. Same color. Same color kasi lahat na... Baka pwede i-refund niyo. Updated sila sa lahat ng reality show. Lahat ng videos natin. Sir, pati yung case. Ayun mo, pati case. Oh, ito? Ano to eh? My loves, come here. Bakit Sino tayo? may-ari? Sino may-ari? My loves, bakit tayo may ganito? Ito oh. Ito dahil sa iyo to yung mga crystal. Kaya nga sabi ko sa iyo, you are really an influencer kasi nai-influence po kami. Alam mo po dahil sa iyo, nagpailong ako kay Icon. Ba, nag-icon din siya dahil sa'yo. Dahil sa iyo. Nagpa-boobs ako dahil kay sa iyo. Totoo po. Nagano ako, ano my love, yung cut po dito sa tiyan. Mami, in short, ikaw po yung inspiration niya. Ang tawag din nila. Tummy tuck. Oh, dahil sa'yo, hindi talaga. Baka gusto. Yung kulang na lang, yung sa puwet, yung Brazilian something. BBL. Ma'am, hindi ko na po kaya yung dito po. Putang ina, masakit na po yun. Alam mo ba, ang dami skincare andun sa bahay dahil sa'yo. Nakuha ko yung bag mo. May Gcash nga po ako eh. Nahiya ako eh. Pero tingin ko pa din. Di, madami ako dun. Madami ako. Madami ako. Yung wala ako, yung scent mo lang. Ay, pabango. Pero madami ako yung 69 mo. Kasi po, ginagawa namin yun. Ginagawa daw nila yung 16 natin. Maraming salamat sa pagtanggap sa akin ng napakainit from the bottom of my heart. Iligan Peeps, sa organizer, sa may-ari. Maraming salamat po sa inyo. Pagkabalik namin,
Sa aming hotel, sobrang miss na miss namin ni Jowa ang isa't isa. At hindi na naman namin mapigilan ang aming mga sarili na tumawag sa bawat isa. Yes! Ang dami na namin ginawa. Naramdaman ko na kung paano maging soft drink sa ref. Naramdaman ko na maging hagdan. Naramdaman ko yung maging pagkain sa loob ng microwave. Ganon. Ganon yung pagkamiss namin sa isa't isa. Ang daming naging ganap. Ang daming naging feeling. Pero isa lang ang sure ako. Si Jowa, masarap ka feeling. Ay! Nakawin na po kami sa hotel. Kakain lang kami. Ay, walang to, silog. Nakarbor ang aking jersey. Long silog. Pati ang panali ko. Pati yung biray ni Papa. Nakarbor ng mga may-ari. Okay lang. Tapos pinirmahan ko. Nagpapirma din sila. Pa-signature ba? Ano sa'yo? Longganisa, Topsy. Longganisa or Topsy? Coke tsaka JD. Pagpadate nga. Sikat na sikat siya. Wala! Nagkulang nga ako ng t-shirt. Nagkulang ako ng t-shirt. Mamaya na ako uuwi. Kain lang ako, kain. Kain tayo, kain. Si Tyronia hindi ko kinaya kasi siguro dahil maiksi yung patience ko, naiinis ako sa kanya dahil tinataranta niya ako sa gown niya. Sa masquerade, parade ata yun, hindi ko alam. So, na-stress ako sa kanya, pinagsabihan ko siya ng anak. Bago pala magbuntis si mami, sinabihan na kita, wag mo akong tinataranta, pwede mo akong tanungin ng maayos, iba ang nang tataranta, iba ang tatanong. Okay? So, nung nainis ako sa kanya, nainis ako lalo. Dahil after ko mapekon sa kanya, iniwan niya ako sa kwarto. So, iyak lang ako ng iyak. Iyak lang ako ng iyak. Hanggang sa tinulungan ako ni Mama Marinon, okay din ang lahat. Tapos sabihan si Tyronia, okay, tulog muna ako kasi napagod yung mata ko, kakaiyak. Dahil sa sunod-sunod na stress ni Buntis, gumawa na talaga ako ng paraan. Kinuonta ko na yung mga kaibigan ko, lumapit ako sa kanya, at nagpatulong ako. Solusyon agad. Dumating kami sa bahay, kasama ko ang media team at si Coach Dane. Masap po kayo. Dito na nga at pinanood ko kasi sa kanila yung video. Dito yung binunod sila Nag-ask ako ng help sa kanila at nagpunta sila agad. Kaya nakapag-meeting kami dito sa bahay nila Tony. Bago magsimula ang lahat, nagtanong si Coach Dane sa mga editor namin na kasama. Kasi kailangan nilang i-assess kung saan nagkukulang, kung bakit hindi nagagawa ang trabaho. So ngayon kayong dalawa, tatanungin ko kayo, gaano ba kahirap? Ano ba yung mga challenges nyo ngayon? Gusto ko lang malaman sa inyo. For example, gagawin natin to for the next 3 months. Are you in this? Dito pa rin ba yung puso nyo? Bukod sa, syempre, nasisigawan kayo. Papagalitan kayo most of the time. Pero if your heart is really in this team, or naniniwala kayo sa vision at ginagawa talaga ng Toro family, okay pa ba kayo dito? Yan ang tanong ko sa inyong dalawa. Okay. So, what's the reason bakit? Why do you feel that way, Chansky? Go ahead, correct. Parang sa lab ko na rin. May ako sa bandang huli na singin lang ang katawan ko. Okay. Main reason is your health. Tsaka sa pamilya ko rin. Nagulat ako na may mga kaibigan si Ate Marie na pumunta dito at sobrang thankful ako sa inyo. Kasi nakita nila at napanood nila yung stress ko sa editors ko, sa pag-video, sa pag-produce ko weekly ng reality show na to. Then nag-offer sila ng help na okay, ganito gagawin natin ganyan para makatulong, dapat may sistema. Para mas mabilis at hindi tayo mahirapan. Ako gusto ko lang din mag-request natin. Kasi syempre, hindi mo naman pwedeng hot potato bitawan to. Kasi kahit may support ng other team, di pa rin naman nila alam yung sistema eh. At ikaw ay nakakaalam nun. If you really care, if you still care about this, just give it a few more days to help out. Di mo pwedeng bitawan lang basta-basta, bro. Kasi when you feel like, okay na, tapos na ako, okay na eh. Ito yung nararamdaman ko eh, ito yung rason ko. I don't think that's fair anymore. Kasi kahit naman may support system, pag pumasok dito, hindi pa rin naman nila alamin eh. And the only person na pwede magturo nun is ikaw. So, naging meeting na sila sa baba. Tapos, anong nangyari nun? Ayun, nagising ako na, kaya din pala may ganito. Nagising ako na nag-resign na rin pala yung editor ko. At hindi na akong pagbibigyan na ituro niya pa sa mga bagong editors o sa isa kong editor sa editor's house yung kung paano yung reality show. Alam niyo yun?
Kasi kailangan daw niya umuwi sa kanila. Okay. So, ang tinutulong nila sa akin is yung help na pantapal muna hanggat wala pa kaming bagong editor talaga sa Toro Family. Mali ko rin eh. Masyado kong inasa sa isang tao. Masyado kong inano sa kanya na ito lahat. Ikaw lang may alam. Kahit ilang beses ko naman na din tinuro na ituro mo sa iba. Hindi niya ginawa. So, pilay talaga ako ngayon. At yun yung nangyari. Yun na lang. Ako sa lang maya. Sige. Okay. Sige, okay. Pero bago naman ako Gusto na talaga ni Tony na tapusin na muna to. Ang sabi ko sa kanya, kapatid, hindi tayo hihinto. Gagawa tayo ng paraan. Whatever it is, tuloy tayo. Para lang alam nyo, hiring kami ng editor ngayon. But at the same time, gusto ko magpasalamat sa media team, lalo na kay Coach Dane, sa pag-help agad sa amin ng Toro Family. Kasi alam kong hindi ngayon kakayanin ni Tony, lalong buntis siya. Sana man lang yung manganak muna si Tony. Kaso wala kaya salamat talaga sa lahat ng tulong. Birthday ng isa sa mga friendships natin, alam mo na, kahit late ako. Actually, galing talaga ako sa meeting. Humabol lang ako. Para i-surprise si birthday girl. Kilala niyo ba ang Johannes? Ako lang! Oo! Ako lang! Putang ina! Oy, sarap pala. Paupo nyo na dyan. Nakasama ko dun sila Josh, syempre sila China, si Queen Money, at marami pang social media artists. Nag-enjoy ako sa saglit na mabilisang drive. Papuntang Antipolo sa public resto bar. Kahit mag-isa ako, wala si Vicente umalis. Happy birthday, Hope! Alam kong hindi tayo laging magkasama, pero dama ko ang realness. Kinabukasan sumakit yung tiyan ko ng sobra na naman. Tumawag ako sa doktor ko. Tapos sinabi ko, Dok, ganito na naramdaman ko. Sobrang sakit ng puson ko. Pakiramdam ko natatain na naman ako. Tapos yun, video call kami, etc. Natara tao kasi wala din masyadong tao sa bahay. Lahat din syempre busy, wala pa si Jowa. Kaya, ayun, buti na daan sa gamot. Kumalma-kalma yung sakit ng puson ko. Buti na lang kasi kung hindi ko na alam. Actually, thankful ako kay Tyrone nun kasi check niya pa yung heartbeat ng baby. Kinakalma niya ako, it's okay, mommy. Tapos nag-sorry siya kay Tyrone sa tiyan ko. Yung parang yung emotional support, nakakalma ako. So, akala ko mga hospital na naman ako. Sa wakas, nakauwi na rin ako sa mag-iina ko. Siyempre, hindi naman mawawala kay Tyrone niya yung mahabang pag-iinarte. Kasi miss na daw niya ako. At favorite niya, pag matutulog na siya, naihatid ko siya sa room niya, tapos itatuck-in ko siya sa comforter. Si Jowa naman, nilalambing ako at kinakamusta ko si Baby Tyrone. Kasi nabalitaan ko na muntik na naman siyang ma-hospital bago ako dumating. Sarap sa pakiramdam. Alam mo yun, naging komportable naman ako sa tinulugan kong hotel. Pero iba pa rin yung saya, sarap ng matutulog ka nang katabi mo yung taong mahal mo.
Naisip ko regaluhan yung mga bata kasi mahilig ako sa mga bagets kasi ako ang the best tita dito sa Toro family. I have something for you guys. Diyan lang kayo. Stay lang kayo dyan, okay? Okay po? Okay po. This one's for Ate P! That's for you! What's that? Look at it. This is Kinder Egg. Yes! You have so many Kinder Egg! Yes po. What will you say to Tita Mikmik? Thank you po. You're welcome. I kiss you. And there's more. This is for my lucky dog! There's more, there's more. Wait. There's more. This one's for Happy and Ina. With so many chocolate. What will you say to Tita Mikmik? Thank you. Thank you. You're welcome. Come here. You have your own, huh? Thank you, Tita Mikmik. No, I'm your Lovey Dubs. Thank you, my laptop's heart. You're welcome, my Lovey Dubs heart. Thank you, my Tita Mikmik heart. You're welcome, my Humpia. Who's my pretty baby? Ako! Paano po ako? Ikaw si Lovey Dubs ko sobrang makilot. Ate, look! It's like that! It's like that! Happy ba kayo? Are you guys happy? Yes po. Yes po. You guys can eat it. Yes. You know what? This one is for one's for me, one for Ina. Okay. Mama! I have snacks. Wow, that's nice. Yes. Who gave that to you? Tita with the charts. My Tita Mikmik. Your Tita Mikmik? That's nice. Wow, you have both. Yeah. I'm so happy for you guys. I have a Kinder Egg. And Did you say thank you to Tita Mikmik? Yes, but yes, but look at this. Wow. Okay, enjoy. Okay? Okay po. Enjoy po kayo. Yes po. Nung binigay ko kay Happy yung para sa kanya, nakita ko na na-appreciate naman niya. Pero, nung binigay ko na kay Ina, yung regalo ko sa kanya, sobrang nakita ko na mas appreciative si Ina. Paano? Pinalaking spoiled si Happy. Kaya sa mga maliliit na bagay, wala na siyang appreciatism. Hiniram kasi namin si Ina sa bahay. Makikita nyo naman yan sa mga skit ko sa Facebook. Tapos, pinasundo na rin nila tatay. Natutuwa lang ako kasi nakikita ko yung sweetness ni Ina at saka ni Happy. Love you. Balikan mo ko, Ina. Mahal na mahal kita. Pagkabalik mo dito, Ina. Ano tayo mag-mall kasi sinubo ka na eh, no? Love you. Love you. Pagbalik mo dito, bilang isang, bike at nakatapit, ha? I love you. I miss you, God. Sana dito ka ulit, no? Dito tayo nagpunta ng mall, eh. Kahapon dapat na yun, eh. Build naman nila sa dito. Nakakay mall, eh. Sabihin mo sa kanila, paglagos mo ako ulit sa kanila. Pasok mo tayo sa mall. Bukang sa akin, gusto mo ba? Mabay ka na kay Mati. Hindi naman na siguro bago na meron akong pain na nararamdaman at naiibsan kahit papano. Nang lambingan with kids, maraming beses na nakokonsensya ako kapag sinasabi ni Happy na I miss Papa. Kaya ginagawa ko, pag magkasama kami, pinaparamdam ko sa kanya yung love languages nila ng papa niya.
Papa. Nakita ko kasi yung mga test ni Tyrone niya. Well, talaga sa ibang subject, pasado talaga siya. Pero may isang kuminang sa mata ko, yung civics niya. 6/20. At eto pa yung matindi. Yung isang tama niya, bonus pa. So, ibig sabihin, 5/20 lang talaga siya. Bonus yung isang tama. Ang ginawa, 6/20. Yung isang tama niya mabono. Hindi. Pasado siya lahat. Tapos sino 6/20? Sa math? Hindi. Civic. Parang history. Tapos, yung isang tama niya sa 6 bonus pa. So, ibig sabihin 5 lang yung score niya. Very good to know. Ano pinag-aaral sa TV? History. 6/20. Bonus pa yung isa. Ano? Pag-anto na nangungupya ka na lang. At least nga siya. May limang tumama. Ako sa mathematics na, no? Isa lang tinama ako. Bonus pa. Alam, dapat alam mo din yung history ng Pilipinas. Ano kayo ibang magulang, hinahangir yung anak kapag bagsak. Tapos namin alam ko ba? Wow! Mamaya ba 39/30? Huwag mo na ibida yung mataas sa score mo. Ibida mo yung baba mo score. Ay! Nagpunta si Mikay sa room ko para mag-rant. Napanood mo ba yung reality natin? Yung reality natin, itong Sabado lang. Bakit? Ngayon ko lang napanood ng buo. Hindi na naman nag-thank you Team Happy kay Tony. Hindi ba? Hindi, pagkatapos mangutang ng daang-daang libo, wala na namang thank you to niyang. Baka nagka-thank you sila sa personal. Hindi rin. Kasi nandun ako. Wala naman silang kay Tony. Wala man lang thank you kasi pinautang mo kami kasi anak na naman kami ng anak. Tapos inasa na namin sa yung panganganak namin. Wala man lang ganun. Di ba alalahanin mo si Papi? Sabihan mo siya. Dapat yung ganung bagay hindi mo na kailangan ipaalala. Sino ngayon ang ungrateful sa aming dalawa? Hindi yan dapat pinapaalala yun. Dapat kusa na yun. O di nasa kanya na yung corona ng ungrateful bitch. Diba? Siya yung gamit na gamit kay Tony. Anak ng anak. Bakit? Kasi may Tony. Anak ng anak kasi may ate maring mag-aalaga eh. Tapos walang pera pang paanak. Tapos walang thank you pagkatapos. Napakagaling talaga ng Team Happy. Sobra. Anak ng anak, hingi ng hingi. Anak ng anak, paalaga ng paalaga. Ang gagaling. Tangina, wala na namang thank you dun sa isa. Naiintindihan kita, Mikay. Pero ngayon, anong gagawin natin? Sasabayan natin ang pagbubunga nga. Yung isa nagpapahinga pa, kakapanganak lang. Tapos si Tony, buntis. Kapag syempre na ano mo pa yan, sasama pa yung loob. Alam mo, yung nakakaano kasi dun, nag-thank you si Papi sa sarili niya. Nag-thank you siya sa sarili niya. Which is, gets ko, bagong panganak siya, may postpartum siya, ganun. Pero diba, ikaw kiniklaim mo si Tony na best friend mo, pero hindi ka mag-thank you sa best friend mo na nagpautang sa inyo ng pera. Hindi kasi ang best friend naman, Mikay, depende naman yun sa tao eh. Kiniklaim ni Papi na best friend niya si Tony. Kaya kasi nga, yun ang best para sa yun kanya. Nga, diba? Kahit for example, hindi siya maging best para sa tao na yun, hindi niya ginagawang best yung sarili niya sa tao na yun. Para sa kanya, best si Tony kasi abuso, kahit ano mangyari. Exactly my point. Aware ka na nga na inaabuso mo yung tao, ba't di ka man lang mag-thank you? Yun lang yung sa akin, te. Thank you lang. Thank you lang. Kasi si Tony, napapansin na niya lately, yung mga hindi nagta-thank you sa kanya. Which is, isa ka dun dati. Which is, ginagawa ko ngayon. Diba? Pero yung sa akin, yung sa mga maliliit na bagay na ginagawa para sa akin ni Tony, doon ko nakakalimutan na mag-thank you sa kanya. Pero ito, sobrang laking bagay na ginawa ni Tony para sa kanila pero walang thank you. Kaya nga, so ikaw, natutunan mo yan. Pagsabihan mo si Papi. Kasi dapat, hindi na dapat Hindi siya dapat pagsabihan. Kasi kinausap na rin siya ni Tony regarding dyan. Buti sana kung hindi pati. Try ko na lang kausapin si Papi kung hindi mo kakausapin. Papahingahin ko lang ng ilang araw. Kasi syempre, sore pa yung katawan niya.
wala pang tulog, kakaalaga ng bata. Ang kapal talaga ng mukha ng Team Happy. Pagkatapos manghingi ng pambayad kay Tonyang ko, hindi man lang nag-thank you. Anak lang ng anak kasi may Tonyang naman. Akin yun. Nag-i-interview kasi kanina, tapos narinig ko na nagsabi si Papi ng problema niya kay Harvey. Kaya I think dapat pag-usapan namin to as a family, kinumpronta ko na sila. Buti pala, nawalan tayo ng editor. Parang tinitignan ko na lang siya as a blessing para nakikita natin yung mga mali. And nalagasan tayo, kaya nagtutulungan tuloy tayo mag-interview sa isa't isa. Hindi rin ako marunong pumindot ng kinang-inang camera. Tayo magagawa. Talaga nandito tayo. Suportahan na lang. So, dun sa interview, doon ko pa nalaman na, utang ina, Harvey, nagpapadis ka kila Happy. Ano ba nangyayari sa'yo? Alam ko lahat tayo may bisyo. Nakakahiya nga tayo eh. Pare-parehas tayo nagbibisyo eh. May bata. Kailan mo titigilan yan? 3 na anak mo ah. Hindi kita pinagagalitan nung mga nakaraan. Wala akong Ayoko sumaloob mo sa akin. Mula kay Happy, kay Dodong. Ngayon, may bago kang anak. Ilang araw pa lang. Utak, ina mo, sumagot ka. Kinakausap kita, wag kang bastos. Nakikinig naman ako, te. O, nakikinig ka, nakaganon ka. Sa akin naman kasi, te, bago man ni Papi yun, wala naman nun. Kumbaga kasi ako, tinitigilan ko na yun, napabunot lang ako sa aircon ni Happy. Wala naman tao nun, te. Walang tao dun. Maligo pa rin naman na umigop ako dun. Nagpads ako dun. Yun naman yung sa akin. Kung hindi ka pa ilalaglag ng asawa mo, hindi malalaman. Hindi ako naniniwala, nakakita ako ng video, binugahan mo sa mukha yung anak mo. Saan siya mukha, te? Sa aircon. Sa likod. Sa likod ni Happy. Si Happy? Hindi ko binugahan yun asawa. Di ba dati, pinanood sa akin dati ni Papi yung nag-video ka tapos hindi mo sinasadya na bugahan mo si Happy. Sag-away pa nga kayo dati. Kasi daddy, hindi naman sa partner kita. Pero kasi buntis pa lang ako ginagawa mo sa akin. Alam ko naman yung sorry, pero hindi kasi pagdating sorry naman kasi pag yung bata nagkasakit na, mahirap sa nanay kasi siyempre laging masisisi yung nanay na pabayaan. Nung buntis ako, lagi akong pikon sa'yo, huwag mo naman ibugas sa mukha ko kasi hindi na ako makahinga. Ng pang-amoy ko tapos nicotine pa. Ilang beses. Huwag mo i-deny. Hindi ko i-deny, mama. Kasi tinigil ko naman yun eh. Hindi, hindi na nga tumigil. Yung ilang taon na hinihintay kong tumigil eh. Hindi ka na nga nag-a-addict. Nicotine naman ngayon. Diba? Addiction din yan eh. Wala kayong pinagkaiba kayo, Odi. Iba kami ni Kuya Odi. Magkaiba naman. Oo, siya ang ginagawa niya, ibuga sa labas. Magkaiba kami nun, te. Pare-parehas lang kayo. Pare-parehas lang tayong lahat na may addiction sa pads. Alam ko naman na kaya ni Harvey to eh. Kasi nagawa niya naman na dati. And naniniwala naman ako na kaya niya ulit gawin na ihinto yung mga kailangan ihinto, magbago siya, mag-focus sa health niya. I just wish na hindi siya mahirapan. Kasi magkaibang substance yun eh. Yung dati talaga, yung mga illegal shit niya. Ngayon, eto pads lang to. Kaya feeling ko talaga kaya niya yun. Tamang impluensya lang din ng mga tao sa paligid. And support system talaga. Pinagagalitan kita, Harvey, hindi bilang ama. Pinagagalitan kita bilang ate mo sa'yo. Hindi ako para makialam. Kung paano ka, nire-respeto ko yun. Pero yung ginagawa mo, 3 na anak mo, 3 na. Hindi lang naman ako nagsosyota para magpakantot eh. Alam niyo naman sigurong lahat yun eh. Ano ba ginagawa ko pag nagsosyota ako? Ginagawa kong halili. Mula sa ibang pinsan, mula sa kapatid, mula sa inyo, hanggang sa inyo. Kung ano yung mga role. Ano pinalaman ng kantot ng to? Hindi, sinasabi ko. Sinasabi ko, bakit ba? Bakit? Hindi, sinasabi ko kung ano yung inaano ko sa kanya, kaya ako nakikialam. Kaya ako ini-involve yung sarili ko. Kung sino rin yung kapartner ko, ini-involve ko rin. Kaya hindi ko para questionin kasi gusto ko naman yun. Hindi ko alam na nag-open na pala si Papi kay Ate Marie at saka kay Tony. Hindi mo bang sapat na 3 buhay ang maging inspirasyon para puking ina, ihinto nyo na yan? Dahil pag pinagpapatuloy mo yan, magiging addiction yan, ang mangyayari dyan, mapupunta ka, wala sa lugar. Mapapagano ka na lang. Ako hanggang ngayon, hirap ako. Pag tatai ako, nasa utak ko, kukunin ko yung pads ko. Kasi nasanay ako, grade 2, tangina. Grade 2 pa lang, nag-yosin na ako, okay lang ba? Paano ko ginawang huminto?
Unang huminto si Vince. Magti 3 months akong buntis, napanood ng mga tao yan, nagpapads pa din ako, puta, hirap ako. Umiyak na sa akin si Vince, 1 buwan na siyang nakahinto, huminto din ako. Nagpadamay ako, nagpa-impluwensya ako, Harvey. Magpa-impluwensya ka din sa asawa mo at sa mga anak mo na may hika, mahina ang baga, at sa asawa mo mahaba ang baba, puki ng ina. Sa ilang araw pa lang na bata. Tapos sa atin mo, buwan-buwan na yan. Ito na natin to, ano. Tayo na. Yun ang buga. Kaya gawin mo ng mga boga yung mga yan. Paya nagsisinungaling pa. Patayin nga ng bag mo ngayon kung walang pads. Sige, amin na. Hindi ko na siya nakikita. Tumayo kanina, nakita ko na amoy ko humipak eh. Punta mo, asa taas pa yung bag. So, ibig sabihin, tinatago mo yung bag mo. Tama nga, pag po niya ng bag niya, gagawin niya yan. Tama, nakabukas na yung bag. Ang tinatanggal mo dyan? Shops. Sige, check natin yung ni Paye. Ay, ang daming pera ni Paye. Harvey sa'yo na lang pambili mo ng panso. Paye, ang late na nga lang ng bag mo, ang gulo pa. May mas na gamit. Gusto mo amoy yan, Paye? O, diba? Pati sa bag mo, tangin na. O, may 20 may 50. May 5 piso. May 20 ulit, Paye. Ano ba to? Shit, may lubricant tayo. Mami, Gaviscon po yan. Okay, Gaviscon ba to? Mami. Tangin na, Paye, may gamit na, ano? Oil control. Na oil control. Tangin na, ang baboy mo talaga. Tangin na ka. Ayusin mo yung bag mo, Paye. Kung di ko pa sisilipin, di pa ano. Diba? Dinamay pa yung bag ko. O ano? Anong yung mag-asawa? Anong plano nyo? Hihingi naman ako sorry. Hindi hihingi ako sorry sa kanya, sabi. Ibig sabihin. Oo. Kasi nga, ilang beses pa lang game. Alam ko mali ko naman yun. Sa inyo rin, hihingi din ako sorry sa'yo. At ano, ate mo rin niya. Kasi yun nga, nag-open sa inyo si Papi. Na mali na nga talaga kasi yun. Kasi nga may 3 bata. Hinto ko na lang. Hinto ko na talaga. Alam ko mahirap paniwalaan, pero gagawin ko. Diba, Papi? Sabi mo, ayaw mo nang pinapakialaman ka? O bakit ngayon biglang kailangan mo si Ate Marie at si Tonyang ko? Uy, may taing bata. Bakit ako? Hindi ko naman anak to. Mukhang tae kayo. Mukhang tae. Mukhang katagod. Magyakap kayo mag-asawa para okay lang kayo, ha? Masyado yung yakap, baka makaapat agad masundan. Hindi ko alam na nasasaktan ko na pala si asawa at gano'n na pa nararamdaman niya. Sobrang nagsisisi ako nung narinig ko yun. Lalo na't nakita ko yung itsura niya na matagal na niyang kinikimkim yung matagal ko ng pagkakamali. Nagsisisi ako, magiging better ako at papanindigan ko yung sinabi ko na hindi na. Kasi bata na yung involved eh. 3 na yun. I'm sorry asawa. Sorry Ate Marie, sorry Tony. At sorry sa mga babies ko. Sus! Nagsisisi daw. Baka nahuli ka lang. Diba, Chong Harvey? Is Tita Pay. Ito pa din. Iisipin nyo lang din lalo yung bata. Paano naman yung nanay? Chong, hindi ka po makaintindi. Pinapostpartum na po si ate. Alam ko nga. Kakapanganak lang po. Intindihin mo naman po. Ano yung mawak sa'yo? Hindi ko alam yan. Hindi ko alam yan. Diba? Lahat